Iba-iba yung aral tatanong lang ako, Soriano. tatanong lang ako isa Teka may lang, unawa. Brad, teka lang. No, pinasampa ka na dito. Huwag ka muna mag-butt-in kasi sinasabi mo kung mali si Soriano eh. No? Yung pinangangaral nyo, nakita ko, galing pala talaga kay Soriano. Kasi dati, di ba, nung kasama nyo ako, akala ko AI. Kasi pinaririnig nyo eh. Di ba? Nagkakabanggaan pa ka ni Elipin kasi hindi ko kasi narinig na ano yan. Siguro na linoob, hindi ko narinig, no? Kaya, nung panahon na yun, nakala ko talaga, AI. Talaga palang aral ni Soriano, namatay yung Espiritu ni Cristo. Tingnan nyo, gaano sabi niya sa 10:29 ng Hebreo, gaanong yung sinasabi ninyo na hindi umaring ganap, umaring banal doon sa dugo na napako sa krus, di ba? Gaano higpit kaya ang parusa, sabi doon, di ba? Ngayon, kung titingnan nyo, yung Soriano nyo, sasabihin niya, bago daw ipako si Kristo, kasi wala siyang alam sa Biblia eh. Nakita-kita ko, maano siya, matalata siya, pero hindi pinagkalooban makaunawa. Kasi isipin mo, sabi niya, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Tapos, pinabayaan daw ng Ama. Hindi. Kasi si Kristo, pinasasabi sa kanya yung mga pinagsasabi niya. Pinasasabi, 22:1 ng awit, di ba? Ama, bakit mo pinabayaan? Sasabihin niya yun. Bakit? Yung pinasasabi sa kanya, pinutos lang yun eh, no? Ngayon, nagkaroon kayo ngayon ng mga haka-haka dahil hindi nyo nababasa buong Biblia na si Kristo na yung Ama pabaya sa kanyang anak. Blasphemy yun eh. Kasi daw, bakit pinabayaan daw? Dahil daw makasalanan. Ng oras na yun, makasalanan. Ako, napakawalan na yung aral niya, no? Tapos yung Kristo niya ba? Taka lang. Yung Kristo niya pa, ngayon pinatutugtog ko yung tape dito na yung palang Kristo niyo, hindi niya alam yung Diyos o kilala yung Diyos. Isipin mo, propeta, di kilala yung Diyos. Hindi niya pala kasalanan yun kasi narinig niyo sa kanya. No, akala ko haka-haka nyo lang yung mga ganong no? Paririnig ko lang, no? Yung na ngayon, pinakilala niya lang doon sa panahon na ito ay naipakilala niya sa panahong Kristiyano. Pero sa panahong Israelita po, hindi niya. Ay, alam mo, no, isa-isain ko to, no? Malamang nandiyan kayo, no? May kaya po kayo doon sa host, pag-usapan natin. No? Teka lang, Brad, teka lang. Sinabi mo, Brad, teka lang. Huwag ka lang mambastos. Hindi, maganda nga isa-isa kasi ito may piniplay ako dito. Bubuuin mo lahat, bro. Brad, mawawalan ka ng pagkakataon, bro. Teka lang, no? Yung sinasabi ko dito, no? Galing kay Soriano. Hindi ko kayo masisisi kasi galing kay Soriano. Napakabastos naman. Ano yung gusto mong unahin natin? Napakabastos mong kausap. Anong topic? Totoo man. Hindi ka nagkaroon ng Kasi kapag binuo mo yan, bro, mawawalan ka ng pagkakataon, itindig yung stand mo, bro. Nagpapasipa, no? Niyayaan nyo lang sana magsalita. Ganito, wait lang Kuya Wayne, no? Kung kakayanin ng mga emotion nyo, magpigil muna kayo kasi bibigyan naman muna kayo. Oo. Kasi mga kapatid, hindi ko sasabihin yung sinabi ni Daniel Rason, no? Hindi ko sasabihin yun kasi ang Kristo kasi yung 100 tupa mawala yung isa, hahanapin niya, no? Pababayaan muna yung hindi naliligaw. Si Daniel Rason, ang sabi niya, hindi kayo kawalan. Hindi kayo kawalan. Sabi niya, yung mga naliligaw na yun, hindi kawalan. So baliktad sila ng
ano ni Kristo na yung natupa kapag ka naliligaw, no? Hanapin niya. Wait, tanong Kasi na ako. Daniel Rason, hindi na nagpapatanong. Ang sasabihin niya pa doon sa mga nawawalang tupa, no? Hindi kayo kawalan. Alam mo, tinubos ni Kristo yan. Kung naniniwala kayo sa iglesia na yan, kung totoo yan, tinubos ni Kristo, napako siya dyan. Tapos, sa isang simpleng tanong, isang simpleng problema, no? Ang sabi niya, hindi ako INC bro, no? Ang sabi niya, hindi kayo kawalan. Hindi ko sasabihin yun. Naaawa kami sa inyo mga kapatid. Naaawa kami. Kasi natuon lang nung namulat kami o na buksan na aming pag-iisip. Wala na akong pakialam doon kung namulat kayo eh. O yan nga, oo. Sige. Ako. Walang problema yun. Pero kami may pakialam kami sa inyo dahil kayo naliligaw. No? Kung wala kami pakialam, hindi ko na kayo pa-aakyatin dito. Gusto namin kayong makarinig ng tamang aral. Isipin mo si Soriano, ipi-play ko lang, no? Ipi-play ko lang. Ang katunayan nga, miski si Moises, hindi niya kilala yung bato na yun eh. Pero di ba katarantaduhan yun? Ha? Di niya kilala yung bato, pinangaral niya? Pinangaral niya yung bato na yun eh. Si Moises di niya kilala. Ginagawa niyang sinungaling si Moises. Nakausap niya yung batong yaon eh. Tapos na? O, tingnan nyo yan, Ryan, alam ko na ka dahil ang tawag dyan eh, nagiging fanatics ka na at saka, anong tawag din? Hindi ako fanatics eh. Ay, fanatics ka. Ikaw lang may sabi fanatics ka. Kung wala ka naman may ipagtanggol na aral, no? Kasi sinasabi mo lang yan, gusto mo mapaniwalaan ka. Sige. No. Sige. Ipagtanggol mo yung aral nyo. Sige. Ano yung, tama ba yung sinabi ni Soriano na hindi kilala si Moises? Ay, tanong ko muna sa'yo, yung kasi sabi mo may unawa. Kasasabi lang ni Soriano. O baliktad na ako na pala may unawa. Teka lang, Ryan. Pagtanggol mo yung mo. Kaya kasi, nga, binabaliktad mo na ako na pala may unawa. Tama ba si Soriano? Doon sa sinabi niya, isang sugo ninyo. Sinabi yan eh. Hindi kilala si Moises. Kundi ba kala ko ba yung may unawa nagpapatanong we? Ha? Kala ko ba yung may unawa nagpapatanong we? Kala ko may unawa ka, sabi mo, diba? Naunawaan mo, kaya ka pwede mali. yung itanong. Diba? Sige, sabihin mo ngayon. Ano ang masasabi mo kay Soriano? Sige, ipagtanggol mo na. Tama ba yung sinasabi nyo na tad kayo ng kamalian, kontra-kontra yung aral ninyo? Sasagot na ako sasagot na ako sa magandang tanong mo. Aral sana, aral. Aral yung pag-usapan natin, wag personal. Tama. No? Ang laapan namin ay hindi personal, hindi sa laman at dugo. Personal. Hindi ako marunong sa personal way. Ikaw lang. Sige, tingnan ko nga kung paano mo ipagtanggol. Sige. Yung sinagot ni Brad Ili sa video, tama po yun. Bakit? Nakademonyohan din pala. Tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. So, sa Diyos. Ganyan ang pinagtatanggol mo. Kuya Wei, hayaan mo muna siya mag-depend. Huwag ka munang masyado. May unawa ka pala. Okay, tuloy mo. Sige. Tama daw yun. Okay, hindi kilala ni Moises. Pinangaral pala. Okay, wait lang kuya. Nyo, bobo. Sige na bro Ryan, tuloy mo lang. Kuya Wei, stop muna sa para at least sige. Satisfied naman siya sa gusto niyang sabihin. Sige, go. Sige. Ay, nako. Yan ba yung King? Yung tagapagtanggol mo daw na may unawa? Ang tagapagtanggol ko si Kristo. Bro, huwag kang magsalita kung ano-ano. Ngayon, nahalata sa sarili mo dito na meron kang hatred kay Kuya Wei. Wala akong ibang tagapagtanggol kundi si Kristo. No, yun na, ito ang mahirap. Wait lang Kuya Wei. No? Gusto lang natin itama yung mga haka-haka ng ibang tao. Kasi hatred yung makikita mo eh. Ang may unawa, nagpapatanong yun. Kaya nga tinatanong ko si Wei, sabi niya may unawa siya. Sige, taka lang, Ryan. Yung may, sabi mo, ang may unawa nagpapatanong?
So inaamin mo Sabi si mo, Daniel diba? Rason walang unawa. Meron, siyempre. Ay, ba't hindi siya nagpapatanong? Ha? Ay, akala mo lang yun, hindi siya nagpapatanong. Kasi hindi mo siya kasama. Kinaglolo ko mo kami, no? Kinaglolo ko mo dito. Eh, ngayon, Ayaw niya ikaw nga niya mismo ang kausap magpatanong ko, eh. Kasi walang laman. Eh ngayon, ikaw yung mismo ang kausap ko eh. Ikumpara ko sige, kayong ito dalawa. Sige nga. Naririnig ko lang yung salita ni Daniel Rason sa inyo, no? Hanggang ganyan na lang eh. Yan ba tingnan may mo. unawa? Sabi mo kasi nagpapatanong eh. Hindi. Debating walang imikan eh. Dala ko ba aral? No, ituloy na natin, Kuya Way. Sabi mo, Kuya Way, ganyan na lang. Useless lang yung Wait lang. Kasi makikipagsaltala na yan ng walang kabuluhan. Wala Ito na lang akong tayo kukuha sa nagpapatanong. Nagpapatanong ako. Live. Yung, ba't umalis? Wala. Hindi ko alam. Ganito na lang. Pag mga ganyang noted na kasi, hayaan nyo na silang kasi wala talagang mangyayaring maganda alang-alang sa mga viewers na lang, no, sa mga nakikinig. Kung sino man yung may dalang aral na nasasabi nating naaayon sa kalooban ng Diyos, wag na nating patulan yung mga taong gustong magtanong na alam naman natin ang sasabihin din nila. Yung tanong niya, yung tanong niya, kasi may nakasulat sa Biblia, wag mong yun yung puwing ng iba. Kasi inaano ako kung nagpapatanong ako magmula nang nagano sa TikTok na to, pinagbawalan nga ako ng mga yan. Ngayon, ibabalik ko yung tanong nyo, kayo ba nagpapatanong ng live? Tapos ngayon, yung may una, talaga nagpapatanong ako, live. Isipin mo, alam ko kalaban kayo, no? Alam ko mga, nandito ako, ina-up ko kayo, hindi ko kayo binababa. No? Huwag lang kayong manggugulo, no, par? Hatred yung meron dyan eh. Oo. Kaya possible na matulad din tayo sa iba na laganap na sa ibang bansa, tulad ni nagbinaril na lang dahil yung sa pagtatanggol kay Kristo. So, malapit. It's possible na mangyari yan. Pero ganun po man, maging handang bawat isa sa ganun, no? Kasi hatred ang nangyayari dyan. Tulad yan, sasabihin niya, ikaw ang tagapagtanggol ko. Pero, hindi niya naiisip, bunga ng kakulitan ng utak niya, dahil nga meron siyang sama ng loob, maaari siguro sa'yo, na gagamit siya ng ibang tao to provoke ng ibang tao. Tulad sa akin. Pero hindi niya madadali sa ganung situation. Bakit? Alam ko sarili ko kung sino yung tagapagtanggol ko. Ngayon, tayo naman dito, sasamahan natin dito, kung sino yung may mali, dapat i-correct. Di ba? Ngayon, sila, anong ginagawa nila? Ganon. Pag hindi kaya, pinagtatanggol yung tao. At saka ako, hindi ako nagtuturo. Kinukonsente nila. Nagsasalita ako ng salita ng Diyos. Tagapagturo natin. Isang guro, si Kristo lang yun eh. Correct. Wala namang ibang guro kundi ang Kristo. Wala kami pinanggagalingan na aral na 2,000 years ago, nakasulat na yan eh. Meron silang hatred. Hatred ang tawag niya. Galit na. Ang pagkatag. Ayaw nilang pakawalan. Kasi nga, andun sila nakakulong sa kinagisnan nilang aral. Ngayon, ayaw nila mag-outside the box para suriin nila yung mismong sarili nila. Dapat kasi, unahin mo munang aralin yung sarili mo kung anong merong aral ang dala mo bago ka makipagyaw-yawan sa iba. Kasi masasaktan ka eh. Ngayon, pag nasaktan ka, kasi ganito no, yung aral na dala mo, hindi ka dapat masasaktan yan kung alam mong tama. Ano mang sabi sa'yo, diba? Hindi ka masasaktan. Yung sinasabi mo na yung aral mo, baluktot, tapos inahanap mo yung baluktot. Kasi kaya ka lang naman nasasaktan. Katulad kanina, di ba, tinanong ko siya, ikaw ba nagpapatanong? Sabi niya. Bilang oo, sabi ko, live. Ayan live ako nagpapatanong. Yung bang puno nyo nagpapatanong? Nagpapatanong daw, Kaya lang naman nasasaktan ng isang tao. Kasi nga, meron siyang mali na dala. Hindi ka masasaktan kung alam mo nasa katwiran ka eh. Oo. Ano man sabihin, paninira sa'yo, hindi ka masasaktan. Hindi ka masasaktan. Sa'yo yan.
Pero dahil nga gano'n, nararamdaman na nila sa puso nila, meron something dyan na kumukulit sa puso nila na ngayon, dahil hindi nila kaya i-let go kung sino yung nagsasalita, doon sila magagalit. Ayun. Kasi nga, kaya sila nagagalit kasi tinitira yung puno nila. Imbes na si Kristo ang ipagtanggol, tao pinagtanggol nila. Kasi simple lang yun, no? Yung sa akin, sa senaryo ko na lang, no? Sa based on my personal experience sa pagsusuri ko sa MCGI, and then not only sa ibang tao ko narinig, kundi mismo kay Brother Eli sa video niya na pinakonfirm ko sa mga kasamahan, sa mga kapatid, ito ba galing kay Brother Eli or edito din? Hindi bro, galing niya ngayon. O sige, di ba yung matagal ko nang sinasabi ni Brother Eli, hindi kapatid, tatlong lalaki, yung tatlong lalaki na yan, ano yan, mga anghel yan. O, di ba? Tapos papaano bilang isang miyembro? Kasi wala na si Brother Eli, wala naman kasi malakas ang loob sa MCGI na magtanong doon sa mga leader eh. Oh, lalo na't ngayon ayaw kung susubukin nila, maraming masususpindi. Masususpindi ka. Anong mangyayari sa'yo pag hindi ka nasuspindi? Exiter ka. O, di ba? Kasi nga, hindi mo kaya panindigan yung natanggap mong aral. Ngayon, pag nabuko ka na, sino ang buwang bibig mo? Ay, turo to ni Brother Eli. Turo to ni ganito. Hindi ba yon dahil sa nalaman mo personal? Hindi mo kaya pagtanggol yung sarili mo. Kaya nung nabuking ka, nagtuturo ka. Ganon yung nangyayari sa MCGI ngayon. Walang paninindigan. Siyempre, ang proud pa sila MCGI eh. Tapos tanungin mo, galing ba yan sa Biblia? Hindi. Paano mo papanindigan as personal? Kung daling ka sa iba, makaharap mo yung mga Muslim sa lugar ng mga Muslim, baka matiklop ka. Anong sabi ni Kristo? Ang ikahiya yung pangalan ko, ikakahiya ko rin eh. Kaya lang naman yan nagkukumpul-kumpulan eh. Kasi nga, grupo sila. Hindi ko kinahihiya si Kristo. Kahit mamatay pa ako. Ako proven na ako sa Cubao no? Papatayin ako Pero sinabi ko pa rin yung totoo. Proven ako. Papatayin na ako pero sinabi ko pa rin. Diba? Kaya panindigan mo yan, Kuya Wino, hanggang kamatayan. Kasi si Satanas nag-aamang. Oo, kasi kung sino... Baka matulad ka kay Pedro, na tumilaok yung tatlong manok, doon mo lang ma-realize na hindi mo pala naipagtanggol ang Kristo. Patay. Sometimes, diba? May pangyayari yun. Proven na ako. Marami akong proven na ako hindi ko kinaila ang Kristo, no? Proven ako, harap-harapan, papatayin na ako Nanganib, madalas akong manganib. Dito lang nanganganib ako di ba? Nung alam niyo naman yan, delikado yung pangangaral. Siyempre may pera yan, no? Sabihin man, di ba? May pera yan Alam mo, yung tao ngayon pumapatay, 10,000 lang. 5,000 nga lang, meron 5,000 lang. Ako hindi naman ako, live ako. Alam nila yung pagmumukha ko. Free lang, no? Free. Wala man akong bodyguard. Wala, hindi ako nagba-bodyguard. Mag-isa ako. Di ba? Ganun dapat. Kahit Muslim pa yun kahit Muslim. Kahit ano pa yan, haharapin ko. Hindi naman ako nakikipagpatayan, pero hindi ako natatakot. Alam ko hindi ako pababayahan ng Diyos Nung oras nung inipit ako sa Cubao, hindi ako pinabayaan ng Diyos Parang binulag sila. Kasi oras na nagdidebate kami nung ministro, namatay yung kapatid niya. Napapatayin na ako, namatay yung kapatid niya. By the bell ako tumawag siyang gano'n. Tito, patay na si Daddy. Sabi ng gano'n naman. Nag-iyakan sila. Para nabulag sila Tapos, dahan-dahan kinuha ko yung Biblia ko. No, pumasok ako sa ilalim ng lamesa. Dire-diretso ako sa pinto nakabukas. Ayun na, takbo!